Alright, so magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon, ito po nga party list. Pasok ba ang party list na binoto nyo? Ngayon, ito ho. So, merong tayong batas na ang sinasabi po, di ba sa party list ay 2%, okay, MLKMs, yung binoto niya, yung mamamayang liberal, okay, ako, Bicol Party List. Sa lugar naming mga Oragon, mamamayang liberal din. Nako, ang daming ML, di ba? Pasok now. Now, going back, ang rule po dito is at makakuha po ng 2% ay merong 1 seat. Imami Peng, Tingog. Yan. Remote ko rin ang Tingog. No. Pero ang binoto ko naman, PBA, yung kay Mix Nograles. Excuse me. Teka. Now, lumilitaw po mga kababayan na kung ang pagbabasihan po natin ay yung 2%, nako, hindi po, one rider naman kay Marvin, di ba? So lilitaw po kapag pinagbasihan lamang po natin yung rule na 2%, eto po, sino-sino lang po ang nakapasok. Number 1 is Akbayan, entitled to have 3 seats. No, kahit mag-7 pa yan, hanggang 3 lang ang maximum. No, si Diwata kaya, pasok. Etong Duterte Youth, 2. Tingog, 2 rin ang seats nila. And then ang 4Ps, 2 din. ACT-CIS, kila Rafi Tulfo. Yan. Tapos ako Bicol, kila pala niyan, Saldico. Yan ang kanyang party list. No, 2 rin ang kanyang makuha. Ngayon, magmula dito sa Uswag, Ilonggo, 1.86 lang, pababa na yan. Less than 2% po yan. No. Diba? Sabi ni Wesley Mateo, si Wesley Mateo to. Tingog party list ako kasi pinahiya ni Sara. Ngayon siya ang napahiya kasi panalo. Correct. Diba? Ay, opo, nanalo po ang Duterte Youth. Ayan, no. Ito yung Duterte Youth. Second sila. At 2 seats ang kanilang sure na na pwesto. Inaabuso ng mayayaman at maimpluwensya, dapat overhaul ang batas para dyan. Solid word. Tama po kayo, yan ang problema, di ba? Yung mga politiko, yung mga mayayaman, mga may-ari. Katulad na lang rito sa mga Quezon City. So makapangyarihan ditong pamilya ang mga Belmonte. Meron pa silang party list, SBP. Para initials ni Sunny Belmonte. Kaso yung SBP, natalo ng 2 beses. So, burado na yung kanilang accreditation. So next election din sila pwedeng sumali, etong SBP. Yung mga 2 beses pong natalo na magkakasunod, hindi na pwedeng sumali. Okay, ngayon ang tanong, paano to? 6 lang ang ating magiging party list natin. 6 na partido lang, ilang seats lang ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. So 11 lang po yung magiging party list natin. Ganun ba 'yon? Diba? Pero ang totoo po, hindi po. 63 po ang kailangan nating mapuno kasi ang sabi rito sa desisyon ng Korte Suprema na dispute dati. So sabi nga rito ay ang nangyayari raw po diyan, yung 2% bibigyan na sila ng mga respected seats nila. Kung ilan? 3, 2, 3 yung maximum, 2, 1. Ngayon, kailangan po nating mabuo ang 20% nila sa Kongreso. Ilan ang 20%? So dapat po 63% ng kabuuan ng 315 yata itong mga kongresista. So 63 po dyan ay party list representatives dapat. Anong ibig sabihin dito? Magre-recompute po. Titignan po dito sino-sino yung mga party list na in order, no, ang nakakuha ng malapit sa 2 points.
hanggang makumpleto yung 63. At sila po ay ang mga bumubuo nito. Okay, so Uswag Ilonggo, pasok. Solid North Party List, pasok. Trabaho, pasok. Sibak nilang mga Villanueva, pasok. Senior citizens na mga matatanda, ng mga seasoned Filipinos, pasok. Malasakit at Bayanihan, pasok. I don't know kung sino may-ari niyan. Triple P, pasok din po. ML, Mamamayang Liberal, pasok din po, 1 seat. Okay? Yan. Tapos, ito pa. FPJ Panday Bayanihan. Yan, meron silang 1 seat din dito. United Senior Citizens, pasok din. Nako, dalawa na sa senior ha. And then yung 4K. O, sino bang mag-ano ng 10K? Tignan natin kung pasok si Diwata. And then LPGMA, ito yung kila Mike Arroyo. Diba? Sa anak ni Gloria. Sa mga sa mga security guards. Akala ko nung una, sa mga tangke ng gasol. Sabi ko, paano magre-represent yung mga yan? LPGMA. Hindi para sa mga CQ. And then Co-op NATCO. Sa mga kooperatiba. Ako, Bisaya. CWS, yung Citizens Crime Watch, pasok. Pinoy Workers, pasok din. AGAP, pasok din sila. And then, Asenso Pinoy, kila Bong Revilla, Agimat. So may mapupuntahan po si Bong Revilla. Kung gusto niya maging mambabatas, paalisin niya yung first nominee, na alam ko anak niya, tapos siya yung papalit. And then Sagip Party List, Sagip Duterte Party List, kilala niyo na yon, pasok din po. And then TGP, the generic pharmacy ni na Congressman Tives ng Catanduanes. Yan si Bong Tives ng Catanduanes. And then One Rider Party List. So, dalawa ho yung natalo ngayon, si Rods Gutierrez at si Bosita. Diba? Ngayon, ang tanong, sino sa kanila ang uupo? Kasi 1 seat lang ito. Ang alam ko ho sa batas, kailangan ng 1 year, may 1 year ban dyan. Okay, so hindi sila, may 1 year ban para ma-appoint. Pero ito, hindi po ito appointment eh. Ito ay congressional seat, hindi ito appointment para sa ahensya ng gobyerno, 'di ba? Pero pasok po ang One Rider Party List just for 1 seat only, hindi gaya dati dalawa. And then Kamang Gagawa, GP, hindi ko alam yung GP. And then Alona. Yan, mag-isa ka lang, Alona. Mag-isa ka na lang. Kamalayan. Parang aktivistang grupo tong Kamalayan eh. Tapos, Bicol Saro. Oragon. ACT Teachers Party List. Franz Castro. Ito yung kanyang party list. So yung nagsasabing hindi na makakabalik si Franz Castro, pwede ho siyang makabalik sa Kongreso. Okay? Usog-tausog. One Co-op. KM ngayon na. Ito yung kila BH Herrera dyan sa District 1 ng QC. Tapos Abamin, TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. And then Kabataan Party List. Nako, yung mga nagbubunyi po na natalo daw ang Kabataan Party List, hindi po, makakapasok po sila sa 63. Okay? So 1 seat. Sabi natalo daw tuwan-tuwa sila, natalo raw si Manuel. And totoo, hindi po natalo si Manuel kasi hindi po siya kumandidato. At ang party list system po natin, ang ibinoboto, hindi po si Diwata, hindi po si Akla. Ang binoboto po diyan ay yung pangalan ng party list. Okay? Yung nominees, pwedeng magpalit-palit yan anytime Pwedeng mawala yan. Katulad ng nangyari kay Erwin Tulfo, di ba? Pagkatapos niyang mawala sa DSWD, anong ginawa ng ACT-CIS? Pinaalis yung kanilang nominee at siya yung ipinalit. Okay, itong Kabataan, Magbubukid, APEC, One Tahanan, ako Ilocano, ako Manila Teachers, Nanay, SSS, GSIS Pensionado,
Hindi ko ramdam sa Congress to. Dumper, PTDA. Ito yung yung sa taga Mindanao, yung babae na binastos-bastos ng mga vloggers noon tapos kinasuhan sila. Yan. Sino pa? Ito pa. Pasok yung sa GMA7 na party list, Kapuso PM. Abang Lingkod. Sino pong taga-Abang Lingkod? Ito yung pangalan nga nun yung congressman na mahilig magpa-cite in contempt, si Mr. Contempt. Kanyang party list yan, Abang Lingkod. Kaya lang hindi siya ngayon, alam ko hindi siya hindi po siya po pwedeng maupo kasi nakatatlong termino na siya sa party list ng Abang Lingkod. Alright? Yun, sa One Rider, si Rog pala. Si Rog yung makakaupo. Yun. So si Bosita, balik kalsada. Si Paduano, yun, si Kong Paduano. Thank you. Yan. And then Pusong Pinoy, Swerte, Philreca. Yan. Ito sa energy sector, ito si Philreca eh. And then Gabriela, nako, yung natuwan-tuwa na hindi na nila makikita si Brosas. I don't know kung nakailang termino na si Brosas, pero pasok po ang party list nila, ang Gabriela. And then Abono, hindi ko alam kung ito ay para sa mga magsasaka o para sa mga lagi na lang nagbabayad ng utang na tinatakbuhan. And then ang probinsyano party list, hindi pa ginawang Batang Quiapo. Baka next time meron na ho ang Batang Quiapo. Yan po yung mga pasok ha. Ito ngayon namang ang last two, murang kuryente. Dapat ito makatandem. Sana mabawasan yung 2,000, no? Maging 1,500, saluhin naman ni murang kuryente. Tulungan si Marcoleta. Ay nako, matatapos ang termo ni Marcoleta, hindi niya magagawa yan. 2K libre na lang. Tapos OFW. Ang OFW party list, ito po ay ang panghuling pasok sa 63. Yan po. Alright. Yan? Provincial government nagpapasweldo sa... Yun nga, yung sinasabi ko. Okay. Ayan, so yan po yung mga party list. Okay, so yung mga nagbubunyi, mga hindi pasok sila ganito, si ganon. At least alam na po natin, kaya hindi na kayo magugulat kapag, di ba? Pero it will take like maybe couple of months. Papaupuin muna kasi yung mga party list na nakapasok talaga, yung 7 party list na naka 2 points pataas. And then, saka naman po ngayon isasagawa yung itong ginawa natin ngayon. At least po hanggang kay OFW ay pasok sila, no? Pero pagka meron pong mga nasa taas, mga nauna kanina na nakakuha ng additional na boto, mawawala po si OFW. Ganun po 'yun. Okay, so pwedeng mawala itong dalawang ito. Alright?